Hello mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay po. Welcome sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon ho, yung ibibigay kong opinion o reaksyon ay patungkol po dito sa nangyari kila Junjun at kay Bay Papaya, yung isang kagwang po ng ka-business official. Pero bago yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo sa akin. To my silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaksyon. Salamat po at more blessings sa inyong lahat. So yun shoutout pala sa aking mga kasama mga reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Mamblurs Channel, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, MK Inday Okray, at saka si Joyce. Yun. Shoutout din po sa mga kagwangs. Yun. So ito nangyari dito. Umpisa natin kay Bay Papaya. Naabutan sila ni Pinuno Ka Business na nasa hindi magandang sitwasyon. Nagkaroon ng misunderstanding sila kagwang Bay Papaya at saka si Junjun. Siyempre, hindi inaasahan nila Pinuno na yun ang aabutan nila. Wala na silang magawa, nandun na eh. Kasi ang purpose sana, isasama lang nga si Bay na lalabas, papasyal. Yun na ang nangyari. So, hindi naging maganda yung resulta ng back-out si Junjun, nag-walk-out si Junjun, nandun si Pinuno Ka Business. Ang reason is, nagpapaalam si Junjun na uwi muna sa kanila kasi nga may sakit yung tatay. Hindi, sigurado na hindi pumayag si Bay, kaya nagkaganon. Ito para naiintindihan ko yung sitwasyon ni Junjun. Kasi nga may sakit yung tatay niya eh. Magulang yun eh. Alam ko yung pakiramdam na gano'n na gusto mong makita yung parents mo, walang kasama, mag-isa lang, walang nag-aalaga, walang permanenteng nag-aalaga. Masakit yun, mahirap yun. Kaya gusto ni Junjun na umuwi siya para maalagaan yung tatay niya. Bibisita lang naman. Ayaw niya sa kanya kahit 1 week lang. Kaya lang, hindi pumayag. Siguro ito si Bay, kaya nagkaganon sila. Nag-walk out yung isa. Hindi natin alam sa mga oras na to kung okay na ang mag-asawa. Kaya lang, ito yun Para sa akin, Bay, para kay Bay Papaya, mensahe ko sa'yo. Sana, unawain mo rin ang, sitwasyon ni Junjun. Hindi naman magsasabi si Junjun na uuwi siya kung alam niyang wala kayong pagkukunan ng pamasahe. Alam naman siguro yan ni Junjun. At hindi niya ipipilit yung kanyang kagustuhan kung alam niyang wala kayong pera. Yun nga kasing ang gusto ni Bay ay ipadala na lang. Instead na mamasahe kasi mahal nga daw, ipadala na lang yung pera. Alam mo ba, sana maintindihan mo kasi ang buhay ng tao, ano lang tayo dito eh. Hindi tayo permanente. Ang inaano dito ni Junjun, kahit pa paano, imalagaan yung tatay niya, nag-iisa lang, wala nag-aasikaso. May sakit. Kaya gusto niyang mabisita man lang. Kasi malaking bagay yun eh, pag nakita niya ng personal yung tatay niya, at nakita niya mismo yung sitwasyon, pwede siyang kumausap ng tao doon na mag-aalaga sa tatay niya kung babalik na siya ng Maynila. Diba? Ganun lang sana, bigayan lang sana, Bay. Naintindihan ko yung ni Junjun. Kaya, hindi ko siya masisisi kung naging ganun ang kanyang attitude. Kasi, magulang yun eh. Tatay niya yun eh. Hindi kailangan mamili pagdating sa magulang. Hindi mo kailangan mamili. Magulang yun eh. Kahit sa akin, sa sitwasyon ko, kung sa akin mangyari yun, syempre, pipiliin ko yung magulang ko. Bahala ka dyan. Diba? Asawa lang kita. Piliin ko yung magulang ko, may sakit eh. Di alagaan ko siya. Diba? Ako ngayon, tututulang yung nanay ko may sakit din. Syempre, nagkakaedad na. Kaya malaki yung pasasalamat ko dahil nandoon yung mga kapatid ako doon, nandoon yung mga pamangkin ko, nag-aalaga kay nanay, kahit paano medyo okay. Kasi ang sa amin naman, kung sino yung available, kung sino yung pupwede, yun, nagbibigayan kami. Ako naintindihan nila ako malayo lalo't marami akong mga pinapaaral, kaya naintindihan nila ang ate. Pasalamat ako sa mga kapatid ko. Basta kung sino yung pwede sa amin, ayun. Siya pumupunta roon. Siya ang nag-aasikaso, mga pamangkin, mga anak.
Yun, nag-asikaso sa aming magulang. Kaya naintindihan ko to si Junjun. Sana ba'y unawain mo din. Kasi ilagay mo ba yung sitwasyon mo kay Junjun? Pasalamat ka, ayun nga, di ba? Malapit lang yung magulang mo. Anytime pwede kang pumunta kung gugustuhin mo, kung kailangan. At saka ano yun may sakit yun Understandable yun ang rason ni Junjun. Huwag kang pasensya ka na, huwag kang makasarili. Huwag kang selfish. Kasi kung tutusin okay ka na Di ba nagkasakit ka, inalagaan ka ni Junjun, ngayon kaya mo naman na. Kaya mo nang magluto, kaya mo asikasuhin ang sarili mo. 1 linggo lang na nagpaalam sa Junjun na uuwi. Tapos, hindi naman isasama si Koy kasi may klase. Ang problema talaga na kay Bay, sana maging malawak yung kanyang pangunawa. Na hindi pwedeng kabig lang ng kabig. Siyempre, pamilya tatay yun tatay talaga. Hindi pwedeng magulang yun, Bay. Paano kung sa'yo ba'y mangyari? Halimbawa, ikaw may anak ka ba'y? Tumanda ka na, nagkasakit ka, yung anak mo si Koy, hindi pinayagan ng asawa, hindi ka nabisita, hindi ka nakita, ano mararamdaman mo? Diba? Kasi gumugulo lang ang buhay natin umiikot lang yan Kaya sana gawin natin yung maayos, gawin natin yung tama. Sana maging maayos na kayo ni Junjun Bay kay kawawa din si yung anak nyo, si Koy. Kawawa din yan. Tama sabi ni Pinuno ka business Matatanim sa bata yung mga nakikita niya, naririnig niya. Basta ako, naunawaan ko si Junjun kung bakit, niya yun, gusto niya umuwi. Yung pera, kakitain niya anytime malaki ang gastos sa malaki. Pagastos talaga. Pero pera lang yun kikitain niya yun yung magulang, yung tatay ni Junjun, may edad na. Di tayo lagi nandito sa earth. Yun ang inaano ni Junjun. Kaya sana maging maliwanag kay Bay. At saka magulang ka rin, Bay. May anak, may tatay ka din. Sana magkasundo, magkaunawaan. Parang dating doon ni Bay nung si Junjun, alis, di wag ka na daw bumalik. Hindi naman pwedeng ganun. May anak kayo Huwag isip bata, Bay. Magpaka-matured ka na. Hindi mo dapat ilagay sa sitwasyon si Junjun na mamimili. Kasi magulang yun O di pag namili si Junjun, siyempre pipiliin niya yung magulang niya. Kita mo naman. O di sino, yan yung kawawa, hindi yung anak niyo. Diba? Walang bigayan lang. Ganun naman talaga pag mag-asawa. At saka nag-uunawaan. Kasi ako, nanay ko may sakit. Pag ako umuwi ng Pilipinas, sasabi ako sa asawa ko, punta ako doon kay nanay. Pumupunta ako. Pag may sapat kaming pamasahe, may kasama akong bata. So, okay lang. Walang problema. Hindi siya kasama doon sa, hindi siya kasama sa amin. Kasi syempre budget Pero ito si Bay, ito sila Junjun. Ako naniniwala kay Junjun na hindi yan talaga siya. Mag-i-insist na aalis kung wala silang pera. Tsaka kikitain niya yun, bablog naman sila Pero okay lang yun, at least nakita natin yung realidad ng buhay nila, kung ano yung mga totoo sa kanila. Kaya, ang solusyon dyan is magkasundo na lang. Na huwag humantong sa hiwalayan. To si Bay, napanood ko yung video niya Akala mo katapusan na ng mundo sa kanya. Sa totoo lang, Bay, walang problema. Ikaw lang gumagawa ng sarili mong problema. Hindi problema yung pag-open up ni Junjun na gusto niya umuwi para maalagaan, mabisita yung kanyang tatay. Hindi problema yung magulang yun Magulang ka na rin ba maintindihan mo sana yung mga ganong sitwasyon. Sa comment section, may mga nainis kay Junjun. Parang sinasabi nilang social, parang ganon. Hindi naman ganon yun Hindi naman lamirda ang pupuntahan ni Junjun. Magulang niya. Aalagaan niya, asikasuhin niya kasi alam niyang hindi permanente yung ate niya doon. Walang nag-asikaso. May sakit nga may sakit. Sana maintindihan natin yun. So yun lang yung sa akin, magkaunawaan tayong lahat, magmahalan, magintindihan, at huwag humantong sa kailangan mong mamili. Kasi kung ako papipiliin, piliin ko siyempre yung magulang ko. Diba? Sa magulang ko ako. Kaya ikaw
Hindi mo asawang ganun, ay nako, maiwanan ka talaga. Eh, wag mo akong papipiliin dahil hindi kita pipiliin. Sakit nun, no? So, yun lang po yung aking reaction. No? Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Sana okay na sila, bay. Maging okay sila. Kasi napanood ko naman yung vlog ni Junjun. Nagpapalamig nga lang daw siya. Nagpapahupa siya ng tension nila. Ayun, syempre, hindi maiwasan. Syempre, ano yun eh. Nagbogaan yun sila ng mga maanghang na salita. Kaya lang, naririnig ng anak. Wala tayong magawa. Eh, maliit yung bahay, di ba? Rinigan lang. Pero doon, sana, may mga natutunan din silang mga lesson sa parting yun. So, pagpray natin na maging okay. Para, nakita ko naman si Junjun, okay lang sa kanya eh. Ibig kong sabihin na okay, maghihilom din yung init ng ulo niya, kakalma rin siya, magiging kalmado. Kaya lang ito si Bay, nakikita natin talaga yung lalaki, pag may problema, bagsak na bagsak. Grabe. Madaling mahina yung lalaki nga, pero mahina naman yung tawag dito, pagtindig sa problema. Yun. Ay nako, Bay, huwag kang Bay ha. Huwag kang madamot na sa mga desisyon ni Junjun, magkasundo kayo. Huwag kang makasarili. Kasi magulang naman yun ang pupuntahan. Hindi naman siya naglalamierda lang. Diba? So maraming salamat po sa patuloy na suporta niyo sa akin. Shout out po, Kalami Vlog. Sino pa ba? Ate Marilyn, kumusta po kayo? At saka si kabayan, si Pascual, kabayan Jesse Lucas, Ma'am Marilyn Cabanilla, kabayan na Julia Pardales, kumusta po kayo? At saka lahat-lahat po, wala akong kodigo ngayon. So basta ingat po tayong lahat po na nariyan lagi sa comment section, sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po sa inyo. Laban lang po tayo sa buhay. Kaya natin to, yung lahat ng mga pagsubok, basta lagi tayong magdadasal sa ating Panginoon. Bawat oras, bawat minuto, kahit saan tayo magpunta, always pray po. Hanggang dito na muna. To God be the glory.